Do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in Certainly, politics? certainly. If kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Tapos na po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Naku po mga kababayan, wala na, finish na talaga. Luis Tro, Dilima, Redon, at yung mga kongresistang ayaw talaga kay VP Sara. Iyak na. Di po ba mga kababayan, alam naman natin itong si dating Senador Franklin Drilon is dilawan to, di po ba mga kababayan? Pero sa kanyang forecast, si VP Sara na paniguradong susunod na Pangulo, ay naku po, pambihira to mga kababayan. Talagang fearless na fearless, ika nga ni Ma'am Corina, di po ba kabayan? So wala na, finish na kabayan. Mas lalo to, itong balitang to mga kababayan, pakinggan natin, na itong impeachment ni VP Sara po mga kababayan ay posibleng hindi na raw po uusad. Naku po, eto, pakinggan natin ang balitang to kabayan. Samantala, may posibilidad daw na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahit pa iakyat ng Kamara ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naku. Yan ay kung pipigilan daw ito sa pamamagitan ng majority vote ng mga senador. Kunin natin ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Naku. 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. May posibilidad daw na hindi umusad ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahit pa makakuha ito ng sapat na boto sa Kamara at i-transmit sa Senado. Sabi ni Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson. Uy, himala mga kababayan ha, si Lacson pa mismong nagsasabi nito ha. Eto, pakinggan natin kabayan. Baka Pinky nag-ano ka na Mangyayari yan kung may tututol sa pagkukonvene ng impeachment court at makakuha ito ng majority vote ng mga senador. Kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Okay. Diba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. Pero kung mangyayari ito, maaari daw ma-question ang constitutionality nito sa Korte Suprema. Yung argument ng mga hindi papayag na hindi mag-convene. Yung constitutionality noong argument na dapat mag-convene. Because sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court forthwith. Samantala, kung matutuloy naman ang impeachment sa Senado, pinag-aaralan na raw ang pagtatalaga ng impeachment manager na sisigurong maayos ang proseso ng paglilitis. Isa sa ikinukonsidera sa posisyon, si Senator Francis Kiko Pangilinan na isang abogado. So mas mainam na yung merong lawyer do sa si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer. May lawyer naman siya na magaling Pinky si best friend mo, Senator Marcoleta. Hindi po ba mga kababayan? Bakit ayaw mo? Takot kayo. Kapag, syempre si Senator Marcoleta, ay naku po, panalong-panalo. VP Sara. Pambihira si Kiko mga kababayan pala, no? Attorney pala si Kiko mga kababayan. Sige, go. Nasanay sa trial, para more or less Sanay sa trial. masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained. Senator Judge pa rin siya. Parang siya yung magsi-shepherd nung aside from the Senate President, the presiding, parang siya yung bastonero sa floor. Diba? Pero parang majority leader, de facto. Parang Timon, parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Sabi naman ni Senator Pangilinan, pinag-aaralan pa niya kung tatanggapin o hindi ang posisyon.
Nakafocus daw kasi siya ngayon sa hawak na komite. Ano considerations mo, sir? Para tanggapin. Yung workload ko sa I don't want, ayaw ko madiskaril yung mga bills na pending. Kung magkukonvene ang impeachment court ngayong Mayo, posible raw na abutin pa ng Hulyo ang formal na pagsisimula ng impeachment trial na pinag-aaralan pa ang final schedule. Mar Gabriel. Nako po mga kababayan, no? Posible pa palang hindi to umuusad mga kababayan. So again, wala na. Finish na mga kababayan. Diba? Ang bihira. Tapos, napag-alaman natin ngayon mga kababayan na ang daming mga kongresista na tila may sumasakit yung ulo mga kababayan, no? Dahil yung kanyang mga kadistrito ay naku po, majority. Dapat silang magno sa impeachment ni VP Sara mga kababayan. Pero yung kapalit naman noon mga kababayan ay naku po, pag nag-no to impeachment ka kay VP Sara, naku, yung budget nyo mawawala kabayan. Kaya grabe ang mga pangyayari ngayon mga kababayan, no? Para lang ma-impeach si VP Sara, ay naku po. Totoo yun, Admar. May iba't ibang combination of offers. Ang alam ko, merong yung FLR for later release na prenumiso nung impeachment 1, mukhang unti-unting linalabas, no? Again, hindi siguro kailangan nating itama, hindi pwedeng pirma sa committee report. Talaga magbobotohan sa plenaryo. So, yung iba kasi ang gusto pumirma tapos absent sila sa Lunes. So, hindi makakount yung botong yon, no? At lalo magkakaroon ng problema sa quorum. Diyan sa pinapakita nyo, ewan ko kung ito yan linggong ito, pero mula Lunes hanggang ngayon, Miyerkules, makikita mo napakakonti ang tao sa plenaryo. So, hindi ko alam kung yan ay hudyat ng mga mangyayari. Ang balita ko lamang, marami magkakasakit sa Lunes. Issue po. Pamira talaga itong si Ma'am Malutki mga kababayan, no? Di ba? Kasi ang daming mga kongresista na ngayon mga kababayan na sumasakit talaga yung ulo nila. Dahil saan ba sila lulugar mga kababayan? Kasi pag pipirma sila ng yes to impeachment kay VP Sara, ay nako po, yung kanilang mga taga-distrito naman ay nako, pag-aalboroto panigurado mga kababayan. At pag mag-no naman sila mga kababayan, paano na yung kanilang bulsa? Di po ba mga kababayan? Ha? At di ba yung sinabi ni Kong Pulong na yung mga project di umano ay nako po, pag pipirma ka ng no ay nako, pambihira talaga itong pinagagawa ng Marcos administration ngayon mga kababayan, no? Di ba? Ma-impeach lang si VP Sara. Nako po. Dito sa impeachment kasi ang inaabangan ngayon kung meron nga ba na sapat 100 plus 106 ba yung kailangan na boto para po makausad ito sa impeachment court sa Senado. Mayroon pa akong nababasang mga post ninyo ma'am sa social media. Ano po ang latest sa inyong monitoring po? Ang latest sa monitoring ko, suspended. So sa Lunes, suspended ang session. So sa Lunes, hindi magkakaroon ng bilangan sa quorum. Pero sa tingin ko, magkakaroon ng bilangan kung may tumayo during the voting on the committee report. Bakit kailangan magkaroon ng quorum? Kasi yung 106 na required votes para yung impeachment mabotohan sa plenaryo ay base sa quorum. So, ang quorum ay 160, no? 50% plus 1 of the 318, 160 yun. So, yung strategiya na isuspend, hindi i-adjourn, pwede silang mag-open sa Lunes, under suspension, walang roll call, pero pagdating doon sa botohan, mapipilitan na may isang tatayo at
at tatanungin, may quorum ba? Kung may quorum, pwede tayong magbotohan. Kung walang quorum, maghihintay yon hanggat magkaroon ng quorum. Ang latest ko meron ng 106. In fact, ang pinagsasabi baka umabot ng 200. No? So tingnan natin kung anong mangyayari kasi mahaba pa naman, meron pang 4 na araw bago ng Lunes. Pero nagpadala na ng nakalendar na yan kung titingnan nyo yung website ng Kongreso at na-distribute na ang kopya ng committee report sa lahat ng miyembro. Opo. At meron pong mga pahayag si Congressman Pulong at ganun din po si Senadora Amy Marcos patungkol doon sa pagpipressure, yung sinasabi kung hindi pipirma, mawawala ng pondo o proyekto sa kanyang lugar o di kaya ay hahanapan ng kaso sa ombudsman. Sa inyo pong pagkakaalam, sa inyo pong mga naririnig, gaano ito ka totoo po, Prof? So, totoo yun, Admar. May iba't ibang combination of offers. Ang alam ko, merong yung FLR for later release na prenumiso nung impeachment 1, mukhang unti-unting linalabas, no? Again, hindi siguro kailangan nating itama, hindi pwedeng pirma sa committee report. Talagang magbobotohan sa plenaryo. So, yung iba kasi ang gusto pumirma tapos absent sila sa Lunes. So, hindi makakount yung botong yon, no? At lalo magkakaroon ng problema sa quorum. Diyan sa pinapakita nyo, ewan ko kung ito yan linggong ito, pero mula Lunes hanggang ngayon, Miyerkules, makikita mo napakakaunti ang tao sa plenaryo. So, hindi ko alam kung yan ay hudyat ng mga mangyayari. Ang balita ko lamang, maraming magkakasakit sa Lunes. Ano kaya, hindi naman po siguro hantavirus ang dahilan kung bakit sila magkasakit. Pero, Prof, sa tingin nyo po, kung talagang legit na may mga ganitong mga information patungkol sa sinabi ni Congressman Pulong at ni Senadora Amy, meron pang isang maari bang ikonsidera din nila na maari ding hindi umusad yung impeachment laban sa pangalawang pangulo tapos boboto pa sila, mareresbakan talaga sila, lalo na ng mga supporter ng pangalawang pangulo. Kasi nga, inaantay pa yung magiging decision din ng Korte Suprema na marami din silang mga punto doon na sinasabing mga pagkakamali during sa proseso ng impeachment. Correct. Tama yan, Admar, pero ang paniwala ko, ang House decided na i-elevate kahit may mga problema. Pero i-emphasize natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Yung forthwith na sinabi ni Senate President, ang meaning niya the following day, mukhang hindi magkakatotoo dahil sinabi ni Senator Lacson na may mga pending issues pa sa Supreme Court, hindi sila pwede mag-convene, tapos may pahaging pa siya na magre-recess muna daw sila. So makikita mo yung reaction ng Senado sa mangyayari, hindi maipapasa sa kanila ng malinis dahil question si Madriaga, question ng AMLAC, maraming question ang parte ng Vice Presidente at yun legitimate course of action. Kahit yung COA yung mga findings ng COA hindi pa naman umaabot sa Supreme Court, hindi pa sila nag-a-appeal. So kumbaga hindi pa stable lahat ang magiging basihan ng impeachment court. So telling rin yon na nasa Constitution na may 60-day ang House from the time na refer sa committee to come up with the decision at may 60 days ang Senado as an impeachment court. So yun ay mga bagay-bagay na kailangan nilang itingnan kasi malapit na naman mag-recess. Yung tinatawag na sine die adjournment ay naandyan na by June. So technically, yung session days will be cut.
I don't know how they will conform with the 60-day requirement ng saligang batas. Kasi pag binilang mo yung 60 session days, tumama na yun sa calendar ng Kongreso. Opo. Ma'am, dito naman po sa issue po ng mga lipatan na po ng mga partido. Ano po ang mga... Eto na mga kababayan, no, na usap-usapan din yan na yung ibang mga kongresista ay naglipatan na po mga kababayan. Diba? Dahil alam na nila eh. indikasyon po nito. Ano po yung mensaheng maaaring makuha natin na ukol po dito? Lalo na alam natin yung lakas, malakas yan. No? Lalo na po ng pagkapanalo, maraming nagsilipatan dyan. Pero mula lakas, which is ang sumusuporta din sa kasalukuyang administrasyon, marami din daw po na nagsilipatan sa NUP at sa PFP, which is yan yung naging partido ng Pangulo. Admar, tama yun. May lumipat sa NUP at ang NUP ngayon, instead na conscience vote, merong 30 members nila ang boboto para sa impeachment. Doon sa PFP, bago pa yung committee report sa impeachment, naglipatan na dyan. No? So makikita mo ang nawawalan ngayon ay ang lakas. Ang NPC, buo pa yan. Ang nationalista, buo pa. Ang PDP, ilan lang, pero wala namang movement. So makikita mo yung movement towards those political parties backed by either the president's son, or an oligarch, na doon pumupunta. Sa tingin ko yun ang kanilang post-impeachment scenario dahil kailangan nila ng proteksyon. Opo. Dito naman po sa mga mambabatas, mga kongresista sa bahagi po ng Mindanao, nakikita nyo rin po ba na may magiging kaibahan sa nakalipas na botohan sa impeachment sa kasalukuyan? Kasi kung pagbabasahin yung mga surveys po sa inyo, sa publiko, sa iba pang mga survey, talagang overwhelming yung suporta pa rin sa pangalawang Pangulo dyan po sa Mindanao. Isama na rin siguro natin yung Visayas po. Prof, maaari ba nilang tingnan din ang mga mababatas na ito at may konsidera yung kanilang mga boto? Yung sa Cebu particular, no, kasi maaga pala nagsasabi sila na they will vote as one block, no, yung province of Cebu, not to support the impeachment. We will see if it holds true. Yung Mindanao, mahirap mong solid yan, not unless talaga nakikinig sa pulso ng bayan, dahil ang Mindanao talagang bloke yan ng Vice Presidente. So, maa-isolate yung boboto for the impeachment sa Mindanao. At pag na-isolate yun, napakalaking problema yan sa 2028. Ganon din yung siguro dun sa ibang lugar, kasi talagang ang tinatanong na ng taong bayan, kami ba'y kinonsulta nyo bago kayo bumoto? Kasi tatandaan natin, may mandato ang Vice Presidente na 32 million. Hindi yung basta-basta. Kasi that is the highest in the history of electoral politics in the country, the highest for a vice president. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumabalik ang mga kongresista sa kanilang mga distrito para sumangguni. Kasi napakahalaga yung dala-dala mo ang basbas ng iyong mandato sa usaping ito. Hindi ka nang bumoboto dahil sa interes mo, pero bumoboto ka sa interes ng iyong constituents. Opo, ma'am, si MJ po ito. Actually, may congressman, ma'am, na naggagawa ng ganon, si Congressman Dale Corvera ng Agusan del Norte. Kanya raw pong, kahit nung first batch ng impeachment last year, kinonsulta niya raw po yung kanya mga constituents at sabi, ayaw namin sa impeachment. Kaya yun yung ginawa niya, inassert niya doon sa plenary, ma'am. Oo, nabalitaan ko yan at consistent siya at nagagalak ako dahil hindi naman siya kilalang politiko
Tama. pero tumayo para sa kanyang constituent. Dapat gano'n ang maging desisyon, hindi yung Mabuhay ka, desisyon Kong. ng pang-personal. Correct. Kasi at the end of the day, haharap ka sa constituent mo at i-explain mo bakit ka bumoto for the impeachment of Duterte, no? Kasi kailangan ang desisyon, ang mindset ng politiko, nanalo ba si Vice Presidente dito sa distrito ko? Kung nanalo at tiningnan mo yung record, bababa ako sa aking constituent at tatanungin ko. Let's say, nanalo si Vice President overwhelmingly sa distrito mo. You will go against that mandate? Mali yun. Kasi ang demokrasya is Tama ka, Kong. paglalaban mo yung mandato. Kaya nga, ang sinasabi ni Vice Presidente, wala na ako marahil mga kaibigan na politiko, pero kayo na andito pa. So, that's Tamang-tama talaga itong pinagsasabi ni Miss Malutki, mga kababayan. Di po ba? Kaya yung mga ibang congressman dyan na tila ba'y pansarili lang yung desisyon nila, ay naku po, bumaba muna kayo. Di ba? Ikonsulta muna ninyo. Di ba, mga kababayan, sa inyong kadistrito? Dahil alam naman natin na yung Duterte effect, mga kababayan, ay nandyan pa rin. Ang dami pa ding taga-suporta ng mga Duterte. Lalong-lalo na ngayon kay BP Inday Sara, mga kababayan. Di po ba? Sabihin na natin nag-vote ka ng yes dahil para mabigyan ka ng budget. Pero yung mga kadistrito mo, di ba? Ayaw naman. Di ba? So, wala, mga kababayan. Mapagsabihan ka tuloy ng kumuha ka rin ng maleta. Di ba, mga kababayan? Pumaldo ka. Pag pumirma ka, yan, panigurado, mga kababayan, yung iisipin ng mga kadistrito mo. a direct signaling telling to everyone the mandate of the people is very important, especially on issues like this. Tama. Opo, ma'am, meron ako nabasang comment mula po, I think mukhang galing yun sa isang retired judge na nawagan siya na huwag daw bigyan ng pagkakataon ng VP Sara na madiskaril yung kanyang 2028 presidential run. Mas mabuti raw na mag-resign siya ngayon, ipaliwanag sa taong bayan, maintindihan naman daw siya para hindi maharang ng kung sakaling mang matuluyan talaga ng impeachment, yung kanya pong possible na pagtakbo. Anong masasabi mo doon, ma'am? MJ, yan ay kinonsider sa mga scenarios na napapag-usapan sa kampo ng Vice Presidente. Noong una ako pabor for resignation. Pero nung narinig ko na sinabi niya na bakit ako magre-resign? Wala akong ginawang masama. Pangalawa, ano na lang ang sasabihin ng mandato na binigay ng taong bayan sa akin? Nice one. And then after that meeting, napag-usapan rin na pag nag-resign siya, she will be an ordinary private person. Correct. You think this administration will stop persecuting her? Correct. Mahirap yon kasi nakita naman natin whole of government approach ang ginagawa nitong administrasyon na ito. So, yun kang ordinaryong tao, pribado, sinisikil ka, yung vice presidente na nag-resign, sisikilin rin yan. So, you might as well fight it out. Kaya nga, ang sabi niya, yung prepare for a bloodbath. And I think enough has been said about her abilities, about her sanity. I think it's time that she really faces the impeachment court and come what may. Mahirap, pero yun ang paraan para pakita sa taong bayan, wala akong ginawang masama. Nako po, mga kababayan, no? Mabuhay po kayo. Ma'am Malu, Prof. Malu Tikia, mga kababayan. At syempre, BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, no? Diba, sinabi na nga ni former Senator Drilon kanina, mga kababayan, na itong si BP Sara ay paniguradong susunod na Pangulo to ng bansang Pilipinas, mga kababayan.
Kaya itong mga DDH o diehard Duterte haters mga kababayan ay paniguradong humanda na sila. Di ba? Eh alam naman natin mga kababayan na si VP Sara is di pa rin nawawala yung suporta ng taong bayan. Kahit pasabihin pa ng iba dyan na yung Mindanao raw at Visayas ay unti-unti nang tumiwalag sa mga Duterte. Ay naku po, utot niyo. Di po ba mga kababayan? Yan yung mga ipinapakalat ng mga kakampuers eh. Di ba? Ng mga loyalista ko no. Na wala na raw solid na Duterte. Bihira. Eh tingnan nyo naman yung survey mga kababayan no. Kahit balik ta rin nyo yan. Di ba? Talagang solid. VP na Sara Duterte pa rin yung mga tao mga kababayan. Kasi hinahangad natin or gusto nating ibalik yung pamamahala ng kanyang ama na si Tatay Digong, mga kababayan, na yung kahit madaling araw ay makakapagpalakad ka. Di ka na tatakot mga kababayan. At itong mga kriminal na umaabuso na ngayon ay naku po, may kalalagyan mga kababayan at syempre may takot na. Di ba? Yan yung mga kababayan eh. Yan yung dahilan kung bakit tayo gustong maging pangulo itong si BP Inday. Kasi alam natin na si BP Inday ay may dugong Duterte at syempre yung ginawa ng tatay niya ay gagawin niya din mga kababayan. Paniguradong mas hihigatan pa. Di ba? Yan yun eh.